Welcome to a new season of Rainbow Portal Podcast. It's me again, I'm Ice. And I'm Ace. And we're kicking off with another episode of Sugar, Spice, and everything AU related because we're here for episode 2 with a lovely guest. Diba, Ace? Yes, Ice. So, both Ice and I are K-pop fans and we sometimes reads AU for fun. Kaya naisipan naman namin na ganitong topic for today's episode. And plus, may kasama pa kami sa kantuhan. Today, we invited our friend who is also a fan of K-pop and regularly reads AUs. She's a spunky and very energetic little Frenny. Cheyenne, hello! Welcome! Hello! Woo! Thank you sa pag-invite sa akin dito. Welcome, Yes. Shai! Welcome. Kamusta ka naman, Shai? Kasi kanina, Okay diba? naman. Sabi mo, kinakabahan ka. Napakakaba tuloy din ako. Oo, kinakabahan ako. First time ko mag-guest sa isang podcast. Tapos, medyo paborito ko rin talaga yung podcast nyo. So, kinakabahan ako baka magkamali. Or, totoo yun! Guys, check nyo yung podcast nila sa YouTube. Super. YouTube tsaka Spotify. Nag-plug ka. Umpisa pa lang, Ice, nag-promote na. Very advanced yan. Pero, syempre, thankful din naman kami kay Shai na siya yung kasama namin ngayon sa another episode na to. Lalo na, season 2 na natin. Tama. Eh! Saka ang ganda ng topic natin today kasi tayong tatlo, we are K-pop fans. And, mahilig ba kayo magbasa ng A? Mahilig. As in. 10 over 10. 10 over 10? Anong klaseng A yung 10 over binabasa 10. niyo? Anong ship? Winrina. Winrina ng Espa. So, ayun. Oh, ikaw, Ice. Ako naman, siguro nahook kasi ako sa mga Enhypen AU. So, Hisung and Sonu. Yun yung madalas kong basahin. Oh. Ako ngayon, Siguro alam ko yan. Charot. Ano ako ngayon? Parang ayoko sabihin. Bakit? Masakit Medyo- ba? Hindi naman. Medyo controversial kasi walang nakakaalam. First time ko to i-disclose ever. Okay. In my whole entire... Nagbabasa ako ngayon ng Nang. Micheng. BJ! Oh my God, reveal ko na Ayun. after this. So how and where did you discover AUs? Bago ko kwento yung akin. Paano nyo na-discover magbasa ng AUs tsaka sa ship nyo? So, ako ba muna? First. Sure, ikaw muna. So, actually, yung pagbasa ko ng AU, it was 2018. Pero before 2018, nagbabasa ako ng Wattpad, Asian fanfics, ganon. So, hindi pa ganon umusbong yung AU. So, Wow. ayun, naging Espa fan ako. So, since then, nagbabasa ulit ako ng AU. Ganon. May unang ship ka ba nun? Nung nagbabasa ka sa Yes. Asian fanfics? Kilala niyo ba si Mino from Winner and Yes. Irene from Red Velvet? Yes. So, may collab sila dati, nung 2014. So, ayun, ang cute-cute nila. Parang fan ka, Ice, ng Winner. Yes, casual Oh my listener. God, Oo. inner circle. Casual listener Oh. ako ng Winner. Kasi ang ganda naman Oh talaga. my God. Ang ganda naman talaga ng discography nila and lahat ng kanta no True. skip. Totoo. Yes, pati yung B-sides nila and yung mga solo. True. Totoo. So, ano sinasabi mo kanina? Shinip yung Mino tsaka si Irene? Kasi... Yes, kasi may collab sila dati, yung Ah. mga super rookies noong 2014. So, makita nyo yon sa YouTube, ganon. Makita nyo sila. Medyo, nakita na ko, ewan ko lang sa inyo. Di ko pa Cute sila nila. na-encounter kasi. Medyo popular sila nung time na yun, pero hindi na ngayon. Ako yung pinaka-first AU tsaka ship ko is Daragon sa Asian fanfics. Like, legit. Wow. Nililista ko pa Wow. lahat ng titles ng stories sa Asian fanfics sa isang notebook. Mm-mm. Doon ko, kasi hindi pa ako ma-phone nun eh. So, doon ko binubookmark, traditionally sa pen and paper, kung ano title sa Asian fanfics. Tapos kapag gusto kong ulitin, basahin, hanapin ko sa notebooks, pupunta lang ako Asian fanfics. Ito parang sobrang makaluma na Asian fan. Oo. Naabutan, Asian oo, fanfics di ba? pa ba? Naabutan pa yung era Oo, na yon. naabutan. Grabe. Totoo. Ang tagal ng fan.
Parang fossil pa na. Mas luma din yung Wattpad Very eh. tita age. Nare-reveal tuloy yung edad. Tapos yung ship ko pa, diba? Hanggang ngayon, Dragon pa rin ako. Haha, Ah, Appler. umaasa pa din. Isa pa din Umaasa sa pa rin, mga ano na, naghihintay. ating. Wala. Wala na siguro yan. Char. Lo! Uy, char. Ikaw, Ice, ano yung unang ship mo? Ay, hindi ko alam kung paano ko to na-manifest. Saka honestly, hindi ko din naman in-expect na magiging sila in real life. Kay Stal. Oo nga. As in, naniwala ako nung panahon na hindi pa talaga sobrang nasiship sila nun. Kasi yung album ng FX, parang may special participation si Kai dun sa cover. Parang siya yung guy na na model dun. Tapos, yun, sabi ko, bakit parang may spark sila ni Crystal? So, ayun nga, uso yung Wattpad, uso yung Asian fanfic. May mga nagsa-start na magsulat na about sa kanila. Tapos, ayun, dun una akong na-expose sa mga ships. And dun na siguro din nag-start yung journey ng AU. Eh, hanggang ngayon, nag-evolve na siya sa social media, di ba? Hindi na lang sa Wattpad, hindi na lang sa Asian fanfiction, hindi lang sa AO3, Tumblr. Ang pinaka madalas puntahan ng mga fans ngayon na nagbabasa is either Twitter or TikTok. Agree ba kayo dyan? Totoo, agree na agree. Lalo na ngayon sa TikTok, tapos yung lagi mong naririnig na music is, It's raining in Manila. Di mo ba na? Yan tuloy, umulan lalo sa Manila. True. Tapos may mga ibang recommendations sa TikTok. So, Oo. doon ako usually naghahanap ng recommendations. Okay naman. Ang dami ko nakikitang Winrina doon. True. Mga Saka ang edits. dami ring tropes doon, no? Yung gusto ng mga tao. Kayo, ano bang favorite trope nyo? Ikaw, Shai. Hindi ko alam kung popular siya or kilala, pero enemies to lovers, may ganun ba? The classic one. Or sobrang the, classic. Gusto mo yung tension, no? Yung may Yes. tension. Gusto Or mo yung kung- nag-aaway muna sila bago maging lovey-dovey ka din. Or kung may kung merong ganito, ex to lovers. So, naniniwala ka sa second chance. Naniniwala naman if valid yung reason. Naniniwala naman. Hindi na ako naniniwala pag may nag-cheat or yung mga ganun. Pero ang satisfying kasi doon kasi meron ka ng dating pinagsamahan eh. Ex to lovers. Tapos i-rekindle nyo ulit. Diba? Ang satisfying basahin ng ganang kind of Tapos, trope. babalik yung thrill, gano'n. Oo, ganun. Feeling ko, yan din yung isa sa mga trope ko. Feeling ko. Yes. Ikaw ba, Ice? Ako, gusto ko yung slow burn. So, friends to lovers tayo. Doon tayo, guys. Friends to lovers. Dapat mabagal yung progress. Parang late Tama lang ka nila dyan. marirealize yung feelings. Tama. Actually, opposite tayo. Oo, ayaw nyo ng slow burn. Ayun. Gusto ko yung nanamnamin mo yung feeling na nagtataguan pa sila ng feelings. Oo. Yan, ganon. Yung Yan ang mapaprostrate favorite ka na lang trope. kasi parehas naman nila gusto isa't isa pero ayaw umamin. Ganun. Yung obvious na sa ibang tao na gusto niyo isa't isa pero hindi niyo pa na-figure out yon sa sarili niyo. Yung ganon. Siguro, ang ayaw ko lang sa friends to lovers, mahilig sila magbigay ng mixed signal. Oo, kasi Hindi ako naka-react doon. Hindi ako naka-react. Diba? May nabasa akong AU na super confusing yung story plot. Like, to the point na mainis ka na lang talaga sa characters kasi super confusing talaga. Totoo. Tapos, sa end, hindi sila nagkatuluyan. hindi talaga- happy ending. Oo, nainis na Nainis ako ka lang since ngayon. then sa trope na yan. Okay lang. Sige, I Kasi understand. sa sobrang katorpehan, napabigay ka ng mixed signal. Kasi hindi mo Yes. sinasadya. Kasi nga friends kayo. Ay, meron kayong bumabagabag sa utak at isipan, parehas lang. Utak at puso mo na what if masira yung friendship, ganun, di ba? Kaya siguro nagiging mixed signals. Ayaw mo rin i-let go if ever. Parehas kami ni Ice ng trope eh. Slow burn. Pero Oh! wala na ako sa friends to lovers, wala na ako sa phase na yun eh.
Pero yung face na hindi ko talaga mawawala sa pagka-AU reader ko, angst. Like legit. Wow. Slow burn na angst. Yung gusto ko kasi yung tino-torture ko sarili ko. Kasi laking tangsik ako kung alam niyo yun. Laking tangsik ship ako. Yung mga AU ng tangsik, puro angst yun. Like legit, lahat ng sa Asian fanfics, mabibilang mo sa daliri yung fluff. Legit. Kada page, tapos mga 1,000 ata yun. Tapos every page, puro angst. Ganun talaga yung drama. Sobrang drama ng tangsik na ship na yun. Kasi naman in real life, tragic din sila. Yung tags niya, 1,000 words, ganyan. Oh! 100,000 sa AO3, ganun. Slow burn. Totoo. Kasi ang satisfying kapag slow burn eh. Siguro sad din yung mga authors, kaya ganun. Oo nga, nasa mood. Pero ayoko ng slow burn tas walang happy ending. Kasi para saan pa yung slow burn ko, di ba? Kasi hindi pala maganda yung kinalabasan. Gusto ko slow burn with happy ending. Pero angst. Ganon. Agree. Totoo. Pero kung napag-usapan na natin yung mga favorite tropes na ganyan, for sure magli-lead na to dun sa favorite ship na binabasa nyo, di ba? Ito na yung most awaited eh. Ano yung ship na nabasa nyo either sa Twitter, sa TikTok, o kung ano mang platform yan, na never nyong makalimutan? I have two main ships, pero i-mention ko na lang isa. Winrina talaga. Winter and Karina from Espa. So, ayun. Kasi pag nagbabasa kasi ako, I consider the presence of the ship greatly talaga. Parang kasi hindi ko kasi mabivisualize ang mga happenings if I'm not familiar with the people involved. So, tama. ayun. Oo. So, Parang mas enjoyable magbasa kapag alam mo yung itsura. Saka kilala mo. So, Espa din ako. So, at some point, naging reader din ako ng AUs nila. Nakaka-enjoy din naman. Kaya yan. Ako, to be honest, hindi ako nahilig sa social media AU. Parang ewan ko kasi, para sa akin before, parang mas gusto ko yung full length na story basahin. Like yung nga, nasa Wattpad, nasa AO3, ganyan. Pero since parang every time na nag-scroll ako sa feed ko sa Twitter, sa TikTok, lagi siyang lumalabas yung mga social media AU na ganyan. So parang one time na curious ako, and then I stumbled upon this Enhypen AU nga, na yung sinabi ko kanina, si Hisong and si Sonu. Tas grabe yung grip sa akin ng AU na yon. Hindi ko siya kayang kalimutan. Nasa sistema ko na siya. Although, parang iba yung atake nung author, and at the same time, parang na-visualize ko din na pwede siyang makonect sa nangyayari din sa society, ganyan. Separating the real idols aside, pero yung story nun, and syempre nga, sabi nga natin, AU means alternate universe. So, iisipin mo yung certain person na yon na ganito yung persona nila sa other dimension, other world, or other story. Na parang, syempre, ang entertaining niyang basahin, ang entertaining niyang isipin, 'di ba? Kaya siguro yun yung something na, hindi something, but yung ship talaga na never ko makakalimutan. And ang ganda nung story niya for me. Ikaw naman, Ace. Yung pinaka hindi ko makakalimutan talaga, Gensu. Tsaka Winrina actually. Nagbabasa din akong Winrina. Gensu, yun kasi yung ship na una kong nabasa sa Sokmed sa Twitter. Ang dami nilang AU na sobrang haba. To the point na 500 yung mga panels. Hindi ko makakalimutan kasi sobrang stretch out ng story. Tapos, parang ang well thought out niya. Ang galing ng author. Paano nila naisip yung ganitong kind of story? Tapos yung nakakatuwa pa dun is, may isip mo talaga yung idols dun sa character actually. Hindi ko alam kung okay ba yun. Pero gusto ko yung naisip ko konti na may ganong characteristic yung idol dun sa character sa A. Kahit konting similarities lang. Ganun. Yung Yung personality. satisfying lang kasi. Oo. At saka pag nagbabasa ng AU per panel, parang, may mga times na, ay gusto ko pang magbasa ng
iba pang panels. Oo. Kaya hindi mo rin matitigilan pagbasa. Totoo. Pero minsan kasi yung ibang readers, parang hindi na nila ma-separate yung character na yun dun sa in real life na tao na Agree. idol. Totoo. Na nagiging cause ng toxicity. Like, meron kasi mga iba na kino-comment pa sa mga live, ganun, di ba? Hindi ko na masasabi kung anong ano yun. Pero halos lahat naman ng toxic shippers, ganun. Kaya, minsan nakakasad lang na may ganun sa community, which should be just for fun lang, ganun, happy shipping. I think feeling ko collective experience siya kahit na nasang fandom ka. Agree ako dun sa sinabi mo na may mga fans na bigla na lang nagko-comment sa mga V-Live, sa mga IG story ng mga idols na sinasabi yung mga character name ng isang author. Kahit na in the first place, hindi naman dapat talaga i-mention pa yon sa mga live nila, di ba? Dinadala nila sa social media. So, ng mga artists. Hindi sila sensitive. Malay mo maging uncomfortable yung idol, di ba? Kasi tao lang din naman sila eh. Pero Kaya I parang think naman sumusobra sa mga AU na nabasa ko, AU social media related, before naman talaga mag-start yung creator ng story na yon, lagi siyang may warning na separate fiction from reality. Fictional na. Walang Oo. magme-mention ng ganito sa idol. Usually nga, binablock Oo. nila yun eh. Yung mga verified accounts, nakablock sila doon. Oo Para nga. nga, alam pa din yung boundary or limitation. Parang kasi as an author, tapos ganun, naggagawa ka ng ganong AU, tapos makikita nung pinaggagawan mo, yung idol na ginagawa. Oo. Parang ang comfortable para dun sa author. Yung magigilty ka na. Although kasi feeling ko bakit mo aware ginawa din siya? naman yung mga artist na may mga fans na nag-ship ng members to Oo, members. aware yun. May mga fan service pa nga eh. Pero that's another topic for another day. Minsan naniniwala sila ng fan service lang yun. Oo. Another topic yun. Di mo rin masasabi actually. Pero sa mga AUs, sabi nga ni Ice, may mga warning. So, meron din dapat silang trigger warning. May responsibilities dapat yung mga author. Kung anong klaseng story yung ginagawa nila. Like, kung angst man yan, ito yung trigger warning mo kung gaano ka deep yung angst na yun. Or kung merong specific na team. Kasi may mga team dyan na for mental health, tapos baka sensitive yung readers, di ba? Nakakatuwa nga minsan na may mga trigger warnings per panel na Oo. nilalagay yung mga authors. Oo. Galing. Nakakatulong din yun kasi yung kung anong tags meron. Actually, yun yung gusto ko sa AO3. Nag-drop ng website. Yun yung gusto ko sa AO3 kasi may mga tags doon. Tapos pwede mo yun basahin lahat ng tags. Kung angst ba yun, kung fluff ba yun, kung may trigger warning na murder, ganun. Tapos dun ka magde-decide kung gusto mo bang basahin or hindi. Or kung sensitive ka ba sa ganung klaseng story or hindi. So nakakatulong siya sa pag-filter out ng mga stories na ayaw mo at gusto mo. Di ba, Ice? Tama. We appreciate authors na talagang very descriptive or detailed maglagay ng content warning or trigger warning, pero hindi maiwasan na meron pa ring ibang author na bigla na lang nag-i-input ng content na hindi mo ine-expect na may matitrigger ka din at the same time. Yes. Oo nga. Kasi may nakita din ako sa somewhere sa, hindi ko alam kung TikTok yun o Twitter, masyado ko nang nalimutan kung ano yung exact situation, pero very strong language siya na story. Tapos, wala siyang content warning or trigger warning about dun sa mismong story. Tapos, related pa siya sa idol. And then, yung ibang fans na hindi nga marunong ng limitations or boundaries, sinasabi or kino-comment nila yon sa mga posts or live nung idol na yon, which is very saddening na hindi na na bibring up nung author to, kasi at the same time 'di ba parang responsibility niya din naman yon na i-inform yung mga nagbabasa sa ginagawa niya na story or kung ano yung content nung text niya. Oo.
Ikaw ba, Shy, may na-encounter ka ba na nagbabasa ka ng story, tapos biglang ang sensitive ng topic, biglang mong inayawan ganun? Um, may isang AU na nabasa ko. Pero, yung AU na yun, may mga, nilalagay yung mga naglalagay yung author kung TW ba siya o hindi. So far, wala naman akong na-encounter. Oo. Ako din. Actually, parang, ay hindi pala. Hindi kasi kapag pag meron ako hindi na nagustuhan na story, nag-exit lang ako eh. Parang ganun, tapos parang wala lang. Usually, yung mga AU na inaayawan ko is yung may cheating talaga, cheating accident. Yung mga ganyan, tinatalikuran mo na Super ganun. ayoko Kasi talaga. parang sakit naman sa puso. Kasi parang, papatronize mo pa yung AU. Tapos, parang masakit sa puso na you're reading an AU na ayaw mo in real life na mangyari. Parang Saka may naro-romanticize to. Totoo. Tsaka may mga tao din na na-experience yung ganon and parang feeling nila na re-relive sa kanila yung situation dahil sa simpleng pagbasa ng ganong content. Kaya importante din talaga na merong may warning if may Totoo. cheating or may main character, 'di ba? Saka dapat talaga nilalagyan ng warnings and triggers kasi ang daming gumagamit ng internet very vulnerable yung paggamit mo ng internet lalo na hindi mo control kung sino yung mga nakakabasa nun Totoo. na baka may mga minors or Totoo, ang daming may minors sa software. may matatanda na hindi mo alam kung ano yung agenda. So yun yung out of control mo na once na i-post mo na siya public lalawak at lalawak talaga yung engagement niya. So, hindi mo yun kayang kontrolin. Siguro yung responsibility mo talaga doon is kung paano mo siya i-flesh out yung story mo, yung concept na yan, na something na may mapupulot or hindi harmful sa mga nagbabasa. And na-realize ko din na pag nagsusulat ka, parang okay sa'yo yung story. Like, okay sa'yo na parang hindi siya TW para sa'yo, pero para sa iba, triggering siya. So, medyo, unpredictable yung, mga AUs. Yun, doon nagiging komplikado. Kasi hindi mo rin matansya if okay sa iba, kasi okay sa'yo Totoo. Pero di mo rin masisisi yung mga authors. Kasi minsan, for self-indulgement lang yan eh. Tapos sinishare lang nila yung stories nila para sa readers. Minsan yung readers na talaga yung they're taking it too far na talaga. Kaya minsan, I don't know, do you think some AUs can be really offensive? Pwede naman. Posible naman mangyari yun. So, kasi May na-offend ka na ba sa isang AU? wala naman. Wala pa naman. Wala talaga. Kasi yung mga tinitignan ko muna yung mga comments bago magbasa. So, pag may nakita akong inaayawan ng mga tao, inaayawan ko na rin. So, ayun. Nasa safe zone ako before reading. Tama. Sa tingin nyo, nakaka-offend yun sa mga idols na ginagawa na And yung mga iba, pwede bang sabihin to? Kasi may mga AU na rated 18. Yes. Oo. So, Mga SPG. Mga SPG. So, kayo ba, sa tingin nyo okay lang yun? Or hindi? Pinag-iisipan ko siya actually kasi very sensitive siya na topic. Totoo. And nag-name drop ka ng pangalan ng tao na totoo at buhay. And then gagamitin mo siya sa persona na hindi naman talaga siya. I think nagiging offensive siya kapag hindi responsable yung writer and yung reader at the same time. Kasi
meron tayong creative freedom, 'di ba, to do what we like. Pero may responsibility tayo na kasama doon eh. Dapat alam mo yung consequence ng gagawin mo. And if very appropriate siya or saang platform mo siya ilalagay. Kasi once nalagay mo siya sa maling platform and kumalat na siya like a wildfire spreading all throughout the internet, then doon na siya nagiging offensive, lalo na kapag very sensitive or rated 18 yung content nun. And yun nga, involving a real person. Sobrang hindi na siya maganda para sa image nung tao na yon. Kasi ito din pala yung napapansin ko. Mostly, ito may specific idol. Tapos lagi yung character niya sa mga story. Playboy, party goer, bad boy. Lahat na ng sinasabi natin na red flag sa lalaki or sa babae. Yun. Tapos hanggang sa parang, ayun, nadadala ng mga fans talaga sa mga personal social media accounts tong artist na yon, which is very, very wrong. Nagiging dalulo na sila. Oo, yun yung I think bad side doon. Totoo. Kaya write and read responsibly talaga. Dapat may straight line, may clear line about sa totoo at sa hindi totoo. At saka yung pag-ship in real life talaga, medyo sumusobra na yung mga tao. Like, parang pino-force nila yung dalawang tao na maging sila. May mga nakikita akong ganun eh. So, super toxic doon. Dapat hindi yan. May ina-assume sila na sila talaga, yung isang ship na yun. Tapos, dinadala na nila sa lahat. Kino-comment sa SOCMED pages, sa lives. Nagkatabi tsaka si yung Tagalog version to kasi hindi naman sila nagkatabi sila, nagkatinginan sila, nagyakapan sila. Tapos, bigyan nila ng mali siya lahat. Pero pwedeng mag-best friends lang. Ganun. Pero minsan... Saka yun din yung downside ng kapag sobrang pinupush ng mga fans. Minsan nasisira din yung friendship talaga nung dalawang tao na involved. Hanggang sa mapapansin mo sa mga videos sila, hindi na sila masyadong nag-i-interact or parang may wall between them. O kaya minsan kasi sobrang tunnel vision ng mga shippers dun sa dalawang idol na yun. Kaya parang mas okay na paghiwalayin sila sa mga events. Para hindi lang sa kanila yung focus. Kasi as a group dapat 'di ba? Hindi lang naman yung ship na yun yung bida. Kahit labag sa loob nila na paghiwalayin, parang pino-force kasi daw ng mga ng company na paghiwalayin din talaga sila. So, super sad ang ganong reality. Kasi kung kung iisipin ko na ako yung idol, ang uncomfortable kapag ginawan ako ng AU ng mga fans or shippers na sobrang rated yung content. Lalo na yung sinabi ni Shai kanina na parang SPG. Parang sinasexualize na ganun. For me lang, kung ako yung idol, hindi naman ako magiging idol eh. Pero di ba? Di ko rin masasabi, di rin natin masasabi kung na-offend sila kasi di naman natin alam kung nabasa natin yun. Pero, thinking of it lang, on hindsight, kapag sumobra na, wag na, tigil na. True. Wag yun naggawin. Kasi may mga, minsan kasi may mga, poster pa sila, or edit, na super nakaka-offend. So, feeling ko kung ako yun, siguro mairita ako, ganon. Tapos siguro may uncomfortable din talaga. Na, ba't ako nandyan, na ganun yung itsura ko. Agree. Totoo. Pero yun lang yung mga downsides ng pag-read ng AU. I just want to comment yung mga authors na sobrang galing gumawa ng mga stories. And binibigay For nila relationships. yun for free. Oo, for free. Nababasa natin for free yung talent nila. Yung AUs na yun, parang pangpalipas ng oras ko yun. Parang comfort ko yan eh. Kapag stress out, magbabasa lang ako ng AUs. Di ba kapag bored ka, babasa ka ng Pampatulog. Pampatulog siya. Oo, Before ka pampatulog matulog, din basa ka ng talaga. software reading. Kasi actually, nahirapan ako makatulog every night. So, night owl din ako. So, ang ginagawa ko, nagbabasa din talaga ako ng AU.
Super effective siya. Para sa akin. Totoo. Ako din. Parang, pag gusto ko lang na, magbasa. Nakakakilig din Nakakakilig. Okay, yes. Ang galing lang talaga nila gumawa. Ayun. Pero, Ayun. Minsan, yung mga ganyan, may mga issues din talaga. Parang, let's respect the author's schedule din talaga sa mga time of postings oo. nila. Ganun. yung So, nagde-demand sila ng lagi ng updates. Huwag tayong maging demanding. kasi Yung iba Hindi naman mapilit sila- pa. hindi naman sila kumikita doon. Ganun. Oo. They're doing it for free, ganun, for fun. Siguro, pati rin sa sarili nila in terms of Oo. self-improvement. Pero ngayon, Saka parang very, nandun kasi yung... very effort yung paggawa ng social media AUs kasi ang dami mong apps na gagamitin para mag-create ng mga context conversation, 'di ba? So hindi siya ganun kadali para mag-update ka ng ilang daang panels, 'di ba? Oo nga. Siguro 1,000 screenshots yun. Napuno yung storage ni author. Pero yung pinagkaiba ng SOCMED AUs tsaka yung full-blown na lengthy AUs sa mga AO3, Wattpad, Asian Factors, etc. is yung SOCMED, sobrang bilis lang niya mag-scroll down. Like, hindi ka na mapapaisip pa. Yung parang ganun. Kaya siguro, tumatak sa tao yun. Yung Twitter AU. Kasi mabilis Yun ako na. basahin, no? Oo, mabilis basahin. Mag-aano ka lang. Kasi may mga tao Next. din na prefer nila na Oo. makakita ng gano'n. May mga tao kasi na maikli lang yung attention span. Attention span. Oo. May mga tao din na ayaw na ma-wordy yung story. Ayaw nila ng Mga narrative. narratives. Oo. Oo. So, ano mas prefer natin? Oo nga, anong prefer niyo? Ako gusto ko talaga yung narration. Narration pa din for me. Ako din. For me, narrations pa rin. These days, SOCMED. Docmed. Yun talaga. Gets. Kasi, medyo busy ako these days. So, parang pag okay mo na lang. Kasi may mga AUs na hindi pa ako tapos. So, usually, SOCMED sila. So, these days, SOCMED ako. SOCMED sa Twitter, SOCMED sa TikTok. Twitter talaga. Twitter. Yeah. Ayaw mo nang may sound sa TikTok. Ayoko. Ayaw mo nang may raining in Manila. Ayaw. Ano pa ba yung mga kantang Ayoko madalas? ng Jopay. Kasi parang may hinahabol na oras pag sa TikTok mo. Dahil sa sound. Kasi ang hassle din kasi, parang, may limitations or Oo, duration yung 35 TikTok. lang. So, maghanap ka pa ng next na part, ganun. Pupunta ka pa sa account, no? Ayoko nang ganun. At saka sa Twitter, super convenient niya kasi may bookmark. Oo nga, may bookmark. May bookmark din sa TikTok, Hassle pa din. Oo, tama. Oo, kasi matatabunan yung mga bookmark sa TikTok. Unlike sa Twitter, konti-konti lang yan. Tama ka dyan, Shai. Your feelings are valid. Hey! Tama. Saka alam ko, may mga TikTok AU na nililipat din nila sa Twitter May mga na-encounter na ako na gano'n na author, nililipat nila sa Twitter din para mas convenient din Minsan na yung daw. Twitter yun nililipat sa TikTok. Ano ba yun? Pag mga TikTok AUs ba, usually mahaba ba sila? Or Usually parang one short shot. span lang? One shot. Tapos nakaano lang ng part. Mas mahaba sa Twitter. Kasi ako, pag suswipe ako ng FYP ko, may nakikita akong mga ganon, mga AU. Pero, yung part niya is part, 17. Wow, oo. So, Hanapin mo ba yung part 1, no? Pero may mga times din talaga na ayoko na maghanap. Yun na lang yung nakikita ko, Tama. binabasa ko. Parang na-curious lang ako, pero hindi ko na tinutuloy. I think mas accessible kasi sa Twitter kasi may threads siya. So, naka-organize siya doon. Para hindi ka malito kung saan yung next part or anong type of story to. Kaya, ayun. Pero parang mas may creative freedom
or hindi, may mas large scale sa Twitter kaysa sa TikTok. Kasi sa TikTok parang napansin ko puro trope yung focus nila. Like academic rivals, probinsyano, city girl, ganun. Kasi sa Twitter na ang detailed ng ng plot. Ganun. Wala lang. Napansin ko lang yun kasi puro trope sa TikTok. At saka, one thing about Twitter din na nagustuhan ko is yung mga reactions ng mga tao sa QRTs. Ako lang ba yun? Oo. Oo. nagbabasa Nagbabasa din ako parang, ng ganun. oh my God. Nakakatuwa, no? Ganun din pala nararamdaman ng iba. Ganun. Tapos, kasi may mga Nakatuwa. story plot na parang unpredictable. Hindi mo alam kung anong mangyayari next. Pero, may mga ibang tao na alam na. Parang ganun. Ang galing. Paano nila nalaman yun? Parang Oo. paano nila na fit yung puzzle. Ang dami na nating napag-usapan about alternate universe, Yes. social media, stories, or galing sa different platforms like Wattpad, Asian Fanfic, lahat ng yan. Ano sa tingin nyo yung reminder na gusto nyong ipaalam sa mga listeners na lalong-lalo na is nagbabasa ng mga AU? Oh, para sa akin, yung katulad ng sinabi natin kanina na fiction lang yun talaga. Parang dapat hanggang dun lang. So, pag every time na nag-start ka mag-read ng AUs, parang, di ba, there's always na babala ng mga authors na disclaimer, ganyan. We shouldn't merge the idea of it being real. Tapos maapektuhan mismo yung mga artist and yung author mismo. So, ayun, dapat nasa utak na natin na for entertainment lang, siguro. For people like us. So, I consider reading AUs kasi as my pastime and lalaway, ganun. So, mas okay din talaga na alam natin yung boundaries ng isa't isa. Agree ako sa sinabi ni Shai. Tsaka sa sinabi ni Ice kanina. Kanina pa. Like, sinabi niyang the readers and the authors should have the responsibility. Kailangan responsible sila sa pagsulat, responsible din sila sa pagbabasa. Kasi kung wala na yon, lahat na tayo ma-offend. Lahat tayo, wala na tayong happy shipping. Yun, kasi kung gusto lang natin mag-ship, dapat happy lang. Wala kang tinatamang tao, wala kang inconvenience. Dapat alam mo yung linya mo. Stay on your lane. Kung ano ka lang, kung reader ka lang. Wag mo nang idala sa iba. Wag ka nang dalhin sa live, sa SOCMED nung idol. Wag na, tigil natin yan, guys. Tama. Talagang always separate fiction from reality. May i-add din ako. Siguro praise the author and correct their mistakes if ever meron. And ayun, so super importante yun kasi sila mismo nagsusulat, sila mismo naghahatid ng mga ganong AUs sa mga readers. So ayun. And acknowledge them in a way na mafe-feel nila na there are people who are interested in their works. Kasi it comes with a motivation kasi. So, hindi ako author. Like, matagal na akong hindi nagsusulat. Pero, I believe na mas lalong mababalidate and maganahan yung mga authors if may mga ganong comments or validation nga from their readers. To continue their passions then, or writing itself. Agree. Saka binibigay nila sa atin yun for free, yung talent nila na yun. 'Di ba? Kaya we need to be appreciative din naman. Yon. So, I guess that's all, 'di ba? Ang dami nating napag-usapan. Ang ganda kasi ng topic Kasi lahat tayo nakaka-relate. Totoo. So, once again, I thank Shay for being with us today. It was very entertaining and refreshing at the same time, 'di ba? Thank you. Thank you din sa pag-invite. Thank you, Sha. Yes. Super shy. So, Super shy. benta yon. Hindi ako shy, pero pwede na rin. Okay, so you can listen to this episode through YouTube,
Anchor or Spotify. So for our YouTube channel, it would be Rainbow Portal Podcast. And for Anchor, you can just search Rainbow Portal Podcast. So thank you. And once again, see you Thank next you. time. See Next you. time. Bye-bye. Thank you. Thank you, Shai. Thank you then. Super Thank you, shy. Shai. Invite nyo ako next time. Tiyan.